Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan. Amen. So, naiintindihan naman na po natin bakit po tayo nagtataas ng kamay. Bakit tayo kumakanta? Bakit tayo sumasabay sa worship? Naiintindihan na po ba natin? Si Kuya JD kasi mahilig yan magpataas ng kamay eh. No, pagka linggo-linggo, nagtataas ka lang ng kamay kasi sinasabi, taas mo natin kamay natin. Isigaw natin, hallelujah. Diba? Pero iba po kasi yung nararating nung buhay na alam niya bakit siya nagtataas ng kamay sa Panginoon. Alam niya bakit siya kumakanta. Alam niya bakit siya sisigaw para sa Lord. Alam niya bakit siya pupunta ng maaga. Alam niya bakit siya tuwing Sunday nandito. Tuwing cell group umaattend. Tuwing conference nandoon. Alam mo yung ganon. Hindi yung dahil inuutusan ka lang. Kasi po, hindi po natin kayang sumunod ng habang buhay dahil inuutusan lang po tayo. Tayo po yung mismong mapapagod doon. Kasi lagi may mag-uutos eh. Lagi po kayong may maririnig. Itaas ang kamay, ipalakpak ang kamay, sumigaw. Lagi po yun. Pero dapat ina-analyze natin, tinatanong natin yung sarili natin, bakit na ba ako, paano na ba ako, ito bang pagtataas ko ng kamay na to, naiintindihan ko na ba talaga? Sino po dito kanina nagwo-worship, naiisip mo paano magbayad ng Meralco? Nandun na kayo namumutol? Diba? Lagi kami napupuntahan yan eh, no? Ng mga namumutol ng Meralco. Kanina nakataas yung kamay mo. Naiisip mo, last na saing mo na. Diba? Gusto ko po makita nyo, that is life. That is normal. Na talagang ibibigay mo yung lahat-lahat mo sa Lord, na merong kang, at the back of your mind, merong kang naiisip. Tataas mo yung kamay mo, pero Lord, magkakaayos pa kaya kami mag-asawa? Di ba? Mag-worship ka sa Lord, pupurihin ka sa awit, itataas aking tinig. Pero Lord, matatapos po kaya yung pag-aaway namin? Lord, makakapagpatawad pa po kaya ako? Nakukuha niyo po? Importante po kasi yun eh. Kasi inaaral yan. Tinatrabaho yan sa kaloob-looban natin. Kasi hindi naman po, wag nating sanayin yung sarili natin na gumagawa tayo para sa Diyos. Kasi naiintindihan natin yung mga pangyayari sa life natin. Gusto natin yung nangyayari sa buhay natin. Diba? Humingi ng anak, binigyan ng anak. Diba? Humingi ng asawa, binigyan ng asawa. Sana ganun lang, no? Lord, ping asawa. No? Magkakaasawa na si Kuya Osborne. Hinihintay na ako ni Osborne. Hindi, kung ganun nga kadali. Kung ganun nga sana, hihingi lang. Pero syempre, di ba, alam mo yung may tinatrabaho ka? Kasi ang dapat kapuntahan ng buhay natin na worship is this. Na Lord, no matter what happened, no? Kahit ipagkaloob mo man yung anak na gusto ng puso ko o hindi, I will still raise up my hands. Lord, kahit makapag-asawa o hindi, that doesn't matter, Lord. Di ba? Lord, kahit ngayon ako makabayad ng tuition o sa next week, that doesn't matter, Lord. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, normal na maiisip mo at the back of your mind na kapag ka nagwo-worship ka, pagka meron kang ibibigay sa Panginoon, meron talagang tumatakbo sa isip natin. Meron talagang ganun. So, paano mo itatawid yung sarili mo sa ganung worship? Nakukuha niyo po? Nakukuha po ba natin? Kasi sino po ba dito yung walang pinagdadaanan? Sino po ba dito? No? Yung walang iniisip. Yung walang, yung all is well. Siguro merong iba sa atin, no? Maayos yung kalagayan. Pero most of us siguro, at the back of our mind, pumunta dito, that there's something, no? Na iniisip. Pero ang dapat ituro natin sa isip natin, sa puso natin, sa buong pagkatao natin, na Lord, I will still give my best to you, even though
Diba? Lord, I will still give my best to you kahit na madilim ang paligid, kahit na hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa inyo na sometimes, ganun talaga. Pupunta tayo sa tipping point ng life natin na wala tayong magagawa, Hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Pero most of the time, alam naman natin yung nangyayari. Kung makakalusot ba tayo sa ganitong gusot, di ba? Kaya importante po na meron po tayong foundation sa loob natin. Na no matter what happen, we still recognize God sa buhay po natin. Amen? Amen po? Kaya ang malaking pong tanong ngayon sa buhay natin, gaano nakatotoo si Lord sa'yo? Gaano nakabuhay ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Diba? Yan yung tanong eh. Kasi sometimes, di nyo po napansin, kaya tayo nagwa-wonder, kaya tayo parang hiwaga lang sa atin ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Kasi nga hindi pa naman natin talaga siya na-experience personal. Diba? Dapat po ma-experience natin siya personal. Hindi pwede narinig mo lang sa katabi mo na mabuti si Lord. Dapat ikaw, may sarili kang kwento, may sarili kang experience, may sarili kang encounter kung paano naging mabuti si Lord. Amen? Kaya yung iba, hindi naman totoo si Lord eh. Hindi naman kasi sabi ni ganito, ba't sa akin hindi naman nangyayari? Kasi nga, ikaw yung mismo dapat maka-experience. Dapat ikaw mismo may alam. Kaya dapat po, halimbawa, pag may sakit tayo, dapat hindi lang tayo basta naghihingi ng kagalingan sa Panginoon. Dapat, pag nagkakasakit tayo, ang gagawin po natin is that, Lord, gusto kong makita, gusto kong maranasan, gusto kong ma-experience yung talagang pagiging healer mo sa life ko. Doon mo palang doon mo palang masasabi that God is our healer. Minsan tinatakasan natin eh. Diba? Natatampo tayo kay Lord kapag hindi tayo pinagaling. Sa gusto nating pagkagaling. Diba? Minsan nagtatampo tayo kay Lord, ba't na masakit pa rin yung tagliran ko? Ba't ganito pa rin? Ba't ganyan pa rin? Diba? Pero wala tayo yung stillness ba? Na gusto lang natin, Lord, dito sa sitwasyon ko na to, gusto ko lang makita, Lord, na you are my healer. Diba? Pag nangangailangan tayo, napaka-mainipin natin, lalo na pag may babayaran, may gaganito, may ganyan, may singilan, may ganito. Yung paulit-ulit yung ginagawa natin, hihiram pa rin tayo, gaganto pa rin tayo, gaganyan pa rin tayo. Diba? Pero paano natin mapapatunayan na our God is our provider? Diba? Kung di tayo bibitaw sa dati nating mga nakasanayan. So gusto ko pong ibukas yung isip natin, yung puso natin na in our lives, nasaan na yung nasaan tayo dun sa pagkakilala natin ng totoo kay Lord? Gano'n nakatotoo si Lord? O hanggang ngayon, hearsay pa din yung experience mo kay Lord. Kaya minsan, a-attend ka, minsan di ka attend, minsan magsa-cell group ka, minsan di ka magsa-cell group kasi you're just, titignan ko nga kung ganito. Yung parang sinusubok natin na gano'n, na as if masusubok natin. Kaya importante po, sabi mo sa katabi mo, kilala mo na ba si Lord? May mga first-timer po ba tayo? Welcome po kayo sa Glory City Church. So, kilala na ba natin si Lord? Kilala na ba natin si Lord? Kaya pagkakilala natin si Lord, madali mag-worship talaga sa Lord. Madaling ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. So, gano'n nakatotoo si Lord sa atin? Yung ikaw mismo may alam, ikaw mismo may patunay na mabuti siya, na nagpapagaling siya, na nagpo-provide siya. Diba? Baka ngayon po ay sa isip natin, hiwaga pa rin yan. Pero kailangan po kasi yan, foundation po yan ng buhay natin. Hindi po yan pwede na narinig mo lang sa katabi mo, diba? Nalaman mo lang sa ka-cell group mo, o pino-frustrate mo yung sarili mo na bakit ako di ako makatuloy kay Lord ng todo, bakit ako hindi ako makaganito, makaganyan, kasi ikaw yung dapat nakaka-experience kay Lord. Yung motivation mo nasa loob. Nakukuha niyo po? Mag-pray muna po tayo, tapos may babasahin po tayong kwento.
Okay, let's pray. Lord, salamat po sa panibagong linggo na bigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, nakaabot pa po kami sa isang linggo na bigay niyo po. At we will be forever grateful na kami po ay humihinga pa rin. Ibig sabihin, Panginoon, meron pa po kayong magandang plano sa buhay namin. Meron pa po kayong magandang balak sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, Lord, I pray na yung pagmamahal niyo po sa amin, yung pong pagsakop niyo sa amin, yung pagliligtas niyo po sa amin, yan po ang magdala sa amin sa aming brokenness, sa aming sukdulan, Panginoon, ng mga pinagdadaanan po namin, na makita po namin kung gaano po kayo kabuti, personal, Panginoon, kung gaano po kayo ka-gracious, ka-merciful sa amin. Salamat po, Lord. We honor you in Jesus' name. We apply the blood of Jesus sa puso po namin, sa isip po namin. And thank you, Lord, sa authority that we have sa blood mo, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. So, importante po, kaya ko po tinatanong sa inyo, ano na yung sa inyo ni Lord? Kasi, ano yan minsan kasi, lagi ko po kasing iniisip, baka lagi yung tinatanong, paano makakatuloy kay Lord, paano magbabago, paano magaganito, paano magaganyan, di ba? Importante po yung total surrender talaga natin kay Lord, no? Importante po kasi yun na personal mo yun alam. Personal, meron kang personal nun, no? Kaya tinatanong ko po kayo kung ano na si Lord sa inyo. Paano na kayo nagkakaintindihan ni Lord? Kasi po, darating yung time, di ba, nagle-level up yung life natin kay Lord. May mga pagdadaanan tayo. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi naman cloud 9 po ang pagkakilala sa Panginoon. Pag na-born again ka, you will develop yourself, no? I-develop mo talaga yung sarili mo. Kaya basahin po natin yung story nung si Prophet Nathan pinadala ni Lord kay David. No, gusto ko lang po makita natin yung story. Ang unang part po nito is dumating si Nathan para i-rebuke si David. Sa 2 Samuel verse 12 po ito, pwede niyo po itong basahin sa bahay. Pero pwede din naman po natin basahin ngayon. Sabi dyan, and the Lord sent Nathan the prophet to David. He came and said to him, there were two men in a city, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of flocks and herds, but the poor man had nothing but one little old lamb, which had purchased and nourished, and it grew up together with him and his children. It ate his food, drank from his cup, it lay in his arms, and was like a daughter to him. Now a traveler, a visitor, came to the rich man, and to avoid taking one from his own flock or herd to prepare a meal for the traveler who had come to him, he took the poor man's old lamb and prepared it for his guests. So, nung narinig ni David yung kwento, nagalit siya. Sino yan? Sabi niya. No? Then David's anger burned intensely against the man. Yung kinikwento ni Prophet Nathan, mayroon daw isang mayaman, may isang mahirap, no? So nag-alaga sila ng lamb. Tapos, nung may dumating na visitor, yung mayaman, ang pinatay daw po nung mayaman, kinuha niya dun sa mahirap yung inalagaan na lamb. Nung narinig ni David yung kwento, nagalit siya. Sabi niya, David's anger burned intensely against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this deserves to die. Ganun sabi ni David. Siyempre, si David nagpapanggap talaga na parang haring-hari, no? Papatayin niya daw. He deserves to die. Kung sino man daw yung kumuha ng lamb sa mahirap, he deserves to die. So he shall make restitution for the old lamb for 4 times as much as the lamb was worth, because he did these things and had no compassion. So sabi ni Nathan, then Nathan said to David, you are the man.
Diba? Kasi yung bago na chapter nito, yung sa chapter 11, ito yung pinadala ni David, yung sundalo dun sa digmaan para maangkin niya si Bathsheba. Diba? Yan po yung kwento na yan. So, sabi niya, "You are that man. Thus says the Lord, the God of Israel, I anointed you as king over Israel, and I spread you from the hand of Saul. I also gave you your master's house and put your master's wives into your care and under your protection. And I give you the house, the royal dynasty of Israel and of Judah. And if that had been too little, sabi ni Lord, I would have given you much more. Why have you despised the word of the Lord by doing evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword and have taken his wife to be your wife." Si Uriah po, yan po yung soldier. No? Si Bathsheba, yun yung nakita niya dun sa na naliligo. No? So you have killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. So thus the Lord, behold, I will stir up evil against you from your own household, and I will take your wives before your eyes and give them to your companion. And he will lie with your wives in broad daylight. Imagine kung ano pong kakalagyan ni David dahil po sa ginawa niya. No, indeed, you did it secretly, but it will do this thing before all Israel and in broad daylight. No, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has also allowed your sin to pass without further punishment. You shall not die. Nevertheless, because by this deed you have given a great opportunity to the enemies of the Lord to blaspheme him. The son that is born, you shall certainly die. Then Nathan went back to his home. So yan po yung kwento ni David. No? So sometimes napupunta po tayo sa sitwasyon natin na parang siguro, hindi ko alam kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon na position, na condition sa buhay, no? Kaya nakakagawa po tayo ng mga karumal-dumal na krimen, hindi naman. Krimen parang pumatay, no? Mga bagay na makakasira talaga sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga importante po, no? Importante yung nasa Bible, no? Hindi si David nga nagkaganon eh. Hindi, paalala ni Lord sa atin to, no? Na kahit si David, pwede tayong matuto sa kanya. No, dapat kay David natin matutunan yung totoo talaga na pagkakilala sa Panginoon. Dapat sa kanya natin matutunan na ingatan natin. Pag blines tayo ni Lord, pag pinosisyon tayo ni Lord, pag binigyan tayo ni Lord ng mga bagay na higit pa sa inaasahan natin, dapat mapag-aralan natin paano natin iingatan yung pangalan ng Panginoon. Amen? Dapat po mapag-aralan natin yun. Ang maganda lang kay David kasi, meron talaga, bata pa lang siya, meron talaga siyang pagkakilala sa Lord. Kaya ano sabi ni David? I have sinned against the Lord. No? Kaya lang sometimes tayo, pagka nahuhuli tayo sa ating mga kasalanan, pagka meron tayong nagagawang kasalanan, ano po yung nagiging reaction natin? Ano yung nagiging reaction natin? Diba? Siya po kasi, kasi po bakit po ba siya naghubad doon? Bakit po ba siya naggaan doon? Diba? Bakit ganun? Kaya tinatanong ko, ano na yung tayo sa kay Lord? Si David kasi alam niya nagkasala talaga siya kay Lord. Diba? Alam niya, importante kasi yung ugali na to eh. Importante yung meron tayong ugali na nag-humble tayo, na nagkamali talaga tayo against the Lord. Kahit gaano pa kaganda yung gusto mong idahilan, pero alam mo nagkakasala ka sa Panginoon, kaya po ba natin yon? Kaya po ba?
Di ba? Sabi pa ni Lord, you did it secretly, pero makikita ng buong Israel kung ano yung ginawa mo. Paano pag may ginawa tayong secret? Makikita ng buong bahay pare, makikita ng buong Candaba, makikita ng buong mundo. Are we willing to say to the Lord, oo nga, nagkamali ako. Di ba? Nakukuha niyo po? Kaya nakikita niyo po, bakit natin dine-develop yung ugali natin? Bakit natin dine-develop yung character natin? Kasi kailangan natin ng humbleness eh. Kailangan natin ng brokenness before the Lord. Kasi kung hindi tayo broken before the Lord, pagka alam mong sira ka na, kaya tingnan niyo po, nakakapagod. Ikaw nagbubuo-buo sa sarili mo. Tapos nawawasak din, tapos nadidisappoint ka rin. Kasi nga hindi po talaga. Sometimes, we need to just accept that we need brokenness in our lives. Actually, parang kung halimbawa sa akin, yung brokenness sa life natin, we need it lifetime. Kasi we never know eh. Marahil makakagawa pa tayo ng mali o mapupunta pa tayo sa mali or meron pa tayong magagawa na makakasakit sa Panginoon. But we need to be broken before the Lord. Yun po yung sinasabi sa Bible na yung mga malapit si Lord sa mga broken-hearted. Hindi po yung basta na broken ka lang. Yung broken ka before the Lord. Yun po yung may brokenness ka before the Lord. Kaya si David, sabi niya, I have sinned against the Lord. No? Kaya simple lang nga yung usapan nila eh. Sobrang titindi ng mga gagawin ni Lord kay David. Nakita niyo po kung gaano kabigat gagawin kay David. Pero sabi ni David dito, I have sinned against the Lord, and Nathan said to David, the Lord also has allowed your sin to pass without further punishment, you shall not die. You know, sometimes, pag nakagawa tayo ng mali, naranasan niyo po ba yun, nakilala niyo ang Panginoon? Na Lord, importante buhay. Diba? Hindi ka pa pinatay ni Lord, may pinatay na po ba si Lord? Buhay pa, humihingi pa yung katabi mo. Dito muna tayo, usapan muna natin dito. Buhay ka pa, tingnan mo nga yung katabi mo. Hingahan mo. Doon pa lang siya mamamatay. Diba? Diba? Ibig sabihin, hindi tayo pinatay ni Lord. Ibig sabihin, meron pa tayong opportunity, no, na gagawin. Meron pa tayong pagkakataon na mabuhay talaga para kay Lord. Nakukuha niyo po? Nevertheless, sabi dito, by this deed you have given a great opportunity, the enemies of the Lord, blaspheme Him, the son that is born, you shall certainly die. Yun kasi yung dapat po din natin isang makuha. No? Na kaya po natin dine-develop yung sarili natin, kaya natin inaatupag kung ano yung sa atin ni Lord para magkaroon po tayo ng righteous life, para maging aware tayo sa kung ano yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa before the Lord. No? Kasi nga, ang pinakaayaw ni Lord, nagkakaroon ng opportunity yung iba na na-imak yung pangalan ng Diyos dahil sa ginawa natin. Amen? Kaya dapat nag-iisip tayo, ito bang gagawin ko na to makakapagpahiya sa Panginoon? Ito bang pupuntahan ko na to pag may nakakita sa akin? Mayroon kaya silang sasabihin tungkol sa Diyos ko? Naalala ko one time, dumating po yung classmate ko galing sa US. No, yun po yung mga kaibigan ko na mga manginginom. Diyos ko, nagkaroon po ako ng hepa dahil po yung mga naging kaibigan ko. Nung college po yung first, umuwi po siya, mga magkakumari po kami, ganyan. Tapos, nagkita-kita po kami, kumain po kami sa Korean restaurant, ganyan. Doon sa ilalim, di ba doon sa may ano ba yung restaurant, yung may gumaganong-ganon na mga, basta doon, means ba yun? Sa ilalim noon, may parang beer, ganon-ganon. Yung inuman, yung parang social na inuman ng mga beer, yung mga ganon. Pumasok sila, hindi ko alam, kala ko milk tea. Kasi milk tea pinag-uusapan namin. Inom kami ng milk tea, pagkatapos inom kami ng milk tea, tapos may nakita silang ganon. Mga manginginom kasi talaga yon. Hindi ko naintindihan yung pangalan, kulay green pa nga yung ilaw na ganon, tapos ganon. Sabi ko sa mga kaibigan ko, mga be, sabi ko,
sabi ko, inuman ba to? Sabi ko, kilala niyo naman kako ko, pastora na kako ko ngayon. Pagka ako nakita ako ng isang miyembro namin dito, baka, alam mo, maliban doon, iniisip ko ano kayang inaano sa akin ni Lord, na kung hindi ko pipigilan yon, kung hindi ka ako aalis doon, ano kayo mararamdaman ni Lord? No, kasi minsan hindi, nakakahiya naman kasi ganito. Tawang-tawa sila sa akin. Sabi niyo kasi kako milk tea, wala man milk tea dito, beer na, yung naka-barrel ba yun? Hindi ko alam, yung mga ganun-ganun pa. Tapos, yung mga asawa din nila, mga mangino, wala si pastor nun. Ang kasama ko lang yata si Baybay, saka si Osborne. Alam, mailabang ko rin sila, di ba? Hindi ko naman sila ilalaban. Kaya sabi ko, dun lang kayo. Pumasok kami, sabi ko, mga kumari ko, parang awa nyo, nahali na kayo sa coffee bean. Diba? Kasi parang, yung dapat meron na tayong awareness, yung tatapak pa lang tayo sa lugar na alam mong hindi mo mabibigyan ng glory si Lord, alis na kagad. Diba? Hindi kasi nakakahiya wini-win ko po. Anong wini-win? Ikaw ang mawi-win pag ganun. Diba? Wini-win mo, ikaw ang mawi-win. Kasi maliban sa pag-win mo, maganda na may intention mo. Pero dapat, tinatatak natin sa kokote natin, masasaktan ba si Lord dito? May masasabi ba yung mga tao sa Diyos na pinaglilingkuran ko kung makikita ako sa lugar na to? Kung makikita ako na nagsasalita na gano'n, maririnig ako na ganito yung salita ko, kung makikita ako sa ganito ako sa bahay. Di ba nakikita nyo po? Simple lang po yan, pero hindi natin ginagawa. Di ba? Kaya feeling natin, minsan, yung mga ideas natin, yung mga paninindigan natin sa buhay, lagi nyo lang po i-check. I-check nyo lang, nakakapagbigay ba ako ng glory kay Lord dito? Nabibigyan ko ba ng glory si Lord dito? Kaya sabi ko po sa inyo, dagdagan natin yung awareness natin. 'Di ba? Kaya nakita nyo po si David, yung kakahinatnan niya. Pero sabi po dito sa susunod na verse, and the Lord struck the child that Uriah's widow bore to David, and he was very sick. David therefore appealed to God for the child to be healed, and David fasted and went in and lay all night on the ground. So the elders of his household stood by him in the night to lift him up from the ground, but he was unwilling to get up and would not eat with them. Then it happened on the seventh day, dun seventh day po, namatay po yung bata. David's servants were afraid to tell him. Natatakot po silang sabihin kay David kasi nga, dun sa buong 7 araw, hindi nila mapakain si David. Nagpa-fasting lang, nagpa-prayer and fasting. Imagine, alam ni David yung kakalagyan niya, pero dahil meron siyang brokenness before the Lord, ang ginawa pa rin niya kung ano yung tama. Prayer and fasting pa rin. Hindi po nagsira ng buhay. Lumapit pa rin sa Lord. Nag-prayer and fasting pa rin. Nagbaka sakali. Nakukuha niyo po? No? Pero on the 7th day, namatay po yung bata. So sabi ni David, nakita niya nagbubulungan kayo. Sabi niya, ano ba? Patay na ba? Hindi alam ng mga, kung paano sasabihin sa kanya. Pero tinanong ni David, sabi sa kanya, yes, patay na po. So, nung nalaman niya na patay na, sabi niya, but when David saw that his servants were whispering to one another, he realized that the child was dead. So David said to them, is the child dead? And they said, he is dead. Then David got up from the ground, washed, anointed himself with olive oil, changed his clothes, and went to the house of the Lord and worshiped. Then he came back to his own house, and when he asked, they set food before him, and he ate. So hindi siya maintindihan ng mga servants. Bakit kaya ganun? Diba? Nagawa niyo na po ba yan? Alam niyo na meron kayong kakalagyan? Alam mo na tapos na, wala na. Pero ang ginawa po ni David, nag-prayer and fasting, nung nalaman na niya, wala na, kinuha na ng Panginoon, inayos niya yung sarili niya, pumunta siya sa temple, nag-worship sa Lord, inayos niya na yung sarili niya, kumain na siya. Diba? Ano po kaya magdadala sa atin sa ganun? Siguro po yung brokenness natin talaga kay Lord.
Yung pagkakilala natin kay Lord. Hindi siya maintindihan ng mga kasama niya sa bahay. No? What is this thing that you have done? While the child was alive, you fasted and wept. But when the child died, you got up and ate food. David said, while the child was still alive, I fasted and wept. For I thought, sabi ni David, for I thought, who knows the Lord may be gracious to me and the child may live. Diba? Naranasan niyo na po ba yan? Dapat ganito yung nararanasan natin na, Lord, alam ko naman tapos na talaga ako sa'yo. Lord, alam ko talaga may kakalagyan ako. Pero Lord, I will still fast. Magbabaka sakali ako. Ito pa rin yung gagawin ko. Hindi ko gagawin yung other side na maggagalit sa Lord, na maiinis sa Lord, na parang hindi ako naiintindihan ni Lord. Di ganun. Lord, mag-worship pa rin ako. Magbabow down pa rin ako. Magba-fasting pa rin ako. Gagawin ko pa rin lahat yung mga spiritual things. Lord, kung pinatay na ni Lord, yun na, nire-respeto ko, Lord, kung ano yung desisyon mo. Nire-respeto ko, Lord, kung mamamatay, kung mabubuhay. Nagbakasakali ka na umasa ka pa rin sa Lord. Hindi ka umalis sa Lord, umasa ka sa Lord. Nagtiwala ka muli sa Lord. Diba? At in the first place, tayo may kasalanan. In the first place, tayo yung makasalanan. Diba? Kaya maganda po, meron talaga tayong brokenness sa buhay natin eh. Meron tayong ganyang ugali na alam natin, na si Lord, alam mo yung itotodo mo kay Lord, pero wala namang, di mo alam kung bubuhayin ba, papatayin ba, Lord, bibigay mo ba, hindi mo ba bibigay? Kaya halimbawa, pagka nagpe-pray ka ng trabaho, nagpe-pray ka ng kahit ano pa, or alam mo naman yung standing mo. Kaya minsan po, hindi pwede na hindi natin alam yung standing natin before the Lord. Hindi mo alam. Dapat alam mo. 'Di ba? Dapat alam mo yung standing mo kay Lord. Kaya Lord, kung ano man yung dulo nito, 'di ba? Ikaw pa rin yung irerespeto ko, ikaw pa rin yung i-worship ko. So, sabi ni David, can I bring him back again? Mababalik ko pa ba siya? I will go to him when I die. Makikita rin kami pag namatay ako. But he will not return to me. Yung mismong oras na yon, hindi na makakabalik. Nakukuha niyo po? So David comforted his wife, Bathsheba, and went to her and lay with her, and she gave birth to a son, and David named him Solomon. And the Lord loved the child. And he sent word through Nathan the prophet, and he named him Zedediah, beloved of the Lord, for the sake of the Lord who loved the child. Nakukuha niyo po? Nakikita niyo po? So after that, after po ng mga failings natin, after po ng mga gagawin natin before the Lord, meron pa rin nakalaan si Lord para sa atin. Yun nga lang, hindi talaga natin matatakasan po lahat ng mga consequence. Kasi sometimes din, ganito po tayo mabuhay sa Lord eh. Na Lord, umamin na ako sa kasalanan ko. Inamin ko na to. Kaya sana Lord, wala nang mamamatay. Sana Lord, wala na pong masasaktan. Sana Lord, wala eh. In-enumerate ni Lord anong mangyayari kay David. Pero ginawa pa ba ni David na arguments yun? Hindi na. Nagpaka-broken na lang kay Lord. Nagbaka sakali na lang, nag-fasting na lang, nag-pray and fasting siya kay Lord. Kasi sometimes, dapat po, pag po nakukot tayo sa ganitong situation, yung ending na ng life natin, na booking na tayo, na ganito na tayo, wala na, end game na, ito talaga yung end game ng nagawa mo, ito na talaga. Dapat po ang magiging produkto pa rin ng puso natin is to i-obey pa rin natin si Lord. Obedience pa rin po sa Panginoon. Kasi, pag inisip mo mabuti, i-analyze mo, yung pong pagkakamali natin, hindi naman po yan tuldok sa kung anong meron tayo ni Lord. Yung pong pagkakamali natin, it's just a part of our relationship to our Lord. Nakukuha niyo po? Kaya wag po kayo maglagay sa isip nyo na parang pagka nagkamali tayo, parang pagka may mali tayong nagawa or whatsoever, tapos na tayo ni Lord. Kaya nga po siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kabuuan ng ating salvation.
Kaya wag po kayo maglalagay ng statement sa isip nyo na pagka nagkamali, tapos na. Wag na mag-cell group, wag na mag-leader, wag na mag-ganito, wag na mag-ganyan. Hindi, ilaban mo kung ipuposisyon ka pa ni Lord o hindi. That doesn't matter. Basta okay pa rin kayo ni Lord. Nakukuha nyo po? Basta itutuloy mo pa rin yung kayo ni Lord. Dapat, basta siya pa rin yung ilalaban mo. Nakukuha nyo po? Kasi ganun talaga. Meron talaga tayong kakalagyan. Meron po tayong may mga consequence po yung mga mangyayari sa life natin. Kaya dapat mag-obey pa rin tayo sa Lord. Kung ano yung nakasanayan mo ng obedience mo kay Lord nung maayos ka, pag nagkamali ka, mag-obey ka pa rin. Kaya dapat, ngayong normal tayo, sinasanay natin yung sarili natin na nag-o-obey sa Lord. Sinasanay natin, tinetrain natin yung sarili natin na sumusunod sa Panginoon. Na talagang merong totoong relationship sa Lord. Kaya pag po walang totoong relationship sa Lord, yung isang tao, pagka nagkamali, kala niya, yun lang yun. Pero yung totoong may relationship kay Lord, alam niya na meron pa siyang itutuloy. Alam niyo po, after nito, laban na ulit si David. After nito, laban na ulit. Sabi sa verse 28, now Joab fought against Reba of the Ammonites and captured the royal city. So Joab sent messengers to David and said, I fought against Reba. I have even taken the city of waters. So now assemble the rest of the men and camp against the city and capture it. Or I will take the city myself and it will be named after me. So David gathered all the men together and went to Reba. Ano ginawa ni David pagkatapos ng pangyayari? Nakukuha niyo po ba yung kwento? Natimbog siya ni Lord, na-reveal siya ni Lord kung ano yung ginawa niya. Alam ni David yung kakalagyan niya. Nag-try si David, sumunod pa rin sa Panginoon. Pagkatapos po nun, pumosisyon na ulit si David, nakipaglaban na ulit. Yung pong pagkakamali natin, it will not stop us kung ano man yung pagtawag ni Lord sa atin. Itutuloy nyo lang po yun. Ang kailangan lang po natin, maging broken sa harap ng Panginoon. Tanggapin mo lang, ginawa mo nga yun, di ba? Ginawa natin yun. Wala nang makakaiba nun. Lahat ng nangyari kahapon, nangyari na po kahapon. Tapos na po lahat yon. Ang tanong, what will you do? Anong ilalaban mo kay Lord? Anong papatunayan mo sa Diyos? Nakukuha niyo po? Kasi David, bumalik na siya sa laban niya and took the crown of the king of his head. It weighed a talent of gold and set in it was a precious stone. And it was placed on David's head. And he brought the spoil out of the city in great amounts. He also brought out the people who were there and put them to work with the saws and the sharp iron instrument and the iron axes and made them work at the bricklane. And he did this to all the Ammonites cities. Then David and all the men returned to Jerusalem. So nakukuha niyo po, dapat po magkaroon talaga tayo ng buhay po na talagang broken lang before the Lord. No, mag-obey pa rin tayo sa Panginoon and at the same time, let's continue to offer ourselves to God. No, i-offer po natin yung sarili natin sa Panginoon. Dapat yan yung maging ending ng life natin. Dapat yan pa rin yung finale ng buhay natin. Yung, Lord, no matter what happened, I will surrender myself to you as a living sacrifice. Amen po. Nakukuha niyo po. Kaya, basahin po natin yung Psalms 51. Ito yung Psalms 51 po. Basahin po natin. So, ito po yung ni David, prayer ni David. Yung bring back the joy of my salvation. Sabi dito, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stains of my sin. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin.
For I recognize my rebellion. See? Nakikita niyo po? Kaya importante po yung ugali na you recognize ano yung ginawa mo. Di ba? Pag di po natin kayang i-recognize yung rebellion natin, yung ginawa natin towards God, wala pong magagawa si Lord. It haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned. May ganyan na po ba tayong usap sa Panginoon? I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say. Diba? Tama si Lord. Diba? Minsan maganda yung moment na na, oo nga Lord, tama ka. Dapat di na yun yung ginawa ko. Kasi meron naman, alam niyo po, pag dinedevelop natin yung sarili natin sa Lord, pagka nurture natin yung relationship natin kay Lord, malalaman natin ano yung mga gusto niya, ano yung mga ayaw niya. Kaya po hindi pwede na hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi that's the only way para makilala po natin si Lord. That's the only way makita natin kung sino talaga siya. No? I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say. And your judgment against me is just. Imagine, si David, si Haring David, ganito makipag-usap sa Panginoon. Sabi niya, tama ka lang, Lord. Yung judgment mo towards me, kung raranasin ko man to dahil sa disobedience ko sa'yo, kung dadanasin ko man to yung in-enumerate kanina, di ba, kung ano yung pagdadaanan ni David, no? Just lang yun. Tama lang yun sa akin. Kailan po natin sinabi kay Lord, na Lord, dahil ginawa ko to, alam ko makakaramdam ako ng condemnation eh. Pero tama lang to, Lord. Diba? Nakukuha niyo pa? Hindi yung parang, ayoko na nga dyan, kukondem pa, igaganto pa, itatama pa, igaganto pa. Diba? Pero pagka broken ka lang before the Lord, alam mo kung ano man yung kakalagyan mo, tama lang yun sa ginawa ko. Diba? Yung sabi ni David, for I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honestly from the womb, teaching me wisdom even there. Diba? Kaya sabi sa Bible, sa Jeremiah, bago ba daw tayo ipanganak, meron ng magandang plano si Lord sa atin. Sabi sa verse 7, purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Amen? Don't keep looking at my sins. Remove the stains of my guilt. The only person that can communicate to God like this is the person na talagang tinatrabaho yung sa kanila ni Lord. Kaya ba natin kausapin si Lord na ganito? Sabi niya, don't keep looking at my sins. Remove the stains of my guilt. So create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Ganyan po ba yung prayer natin sa Lord? That huwag tayo mapapagod sa ganitong prayer eh. Nga di natin maabot yung buhay talaga na total surrender kay Lord. Huwag nating ituring yung sarili natin na as if may nagawa na tayo kay Lord, umaten na tayo ng ganito, nagsa-cell group naman ako. No? Kasi pampapride yan eh. Dapat pampabroken ng puso. No? Pampabrokenness natin. So, do not vanish me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Bakit i-restore ni Lord? Bakit gusto nating i-restore yung salvation? Sabi ko nga po sa inyo, yung salvation ni Lord na bigay sa atin, meron yung kalakip na joy. No, meron yung kalakip na ligaya, na saya. And make me willing to obey you. The reason behind yung salvation ni Lord sa atin, makita natin na tayo galing lang sa kasalanan. No, galing lang tayo sa kasalanan. Wala naman tayo ng kwenta, wala na tayong silbi, wala na tayong ganap dapat sa buhay. But because of that salvation, no, yun yung magpupush sa atin, no, na willing tayo to obey the Lord.
Then I will teach your ways to rebels. Imagine. Diba? Yung paglapit natin sa Lord, yung pagpapatuwid natin sa Lord, may purpose talaga. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Then I will teach your ways to rebels. Imagine kung gaano kalalim ang relasyon ni David sa Diyos. Kaya dapat tayo malalim relationship natin sa Lord. No? Then I will teach your ways to rebels, and they will return to you. Alam ni David Kasi once, naging rebelde rin siya sa Diyos. Naging rebelde ba si David nung hindi siya sa Panginoon? Na kay Lord na siya. Siya yung pinili na hari. 'Di ba? Kaya alam ni David sabihin to, forgive me for shedding blood, O God who saves. Then I will joyfully sing of your forgiveness. Unseal my lips, O Lord, that my mouth may praise you. You do not desire a sacrifice, or I would offer one. You do not want a burnt offering. The sacrifice you desire is a broken spirit. Amen? Nakukuha niyo po? You will not reject a broken and a repentant heart, O God. There's no other way. There's no other thing na kailangan lang po natin gawin sa Lord. Hindi daw kailangan ni Lord ng sacrifice. Kahit ano pa pong ibigay natin sa Lord. Pera, oras natin, ganito, ganyan. But the sacrifice you desire, sabi ni David, ang sacrifice daw na gusto ni Lord is a broken spirit. Handang magpatama. Handang magpakumbaba. Handang gawin kung ano yung tama. Diba? He will not reject a broken and a repentant heart. Sometimes we are wondering, Lord, how can I continue to serve you? How can I continue to have a journey with you? Simple lang po. Remain or retain nyo po yung pagiging broken and repentant ng heart natin. Lagi gusto mong mag-iba ng isip. Lagi gusto mong magbago ng isip. No? Look with favor on Zion and help her. Rebuild the walls of Jerusalem. Alam kasi ni David may nasira So every time we sin, every time we fall short of sin, may nasisira po na wall. May nasisira po sa atin na sometimes iniisip natin, oo, pinatawad tayo ni Lord. Alam niyo po pag nagkakamali tayo, dapat maintindihan natin na may kapalit na dignidad yun. Na may kapalit na integridad yun. Na may nawala talagang anointing sa'yo. Merong nawasak na wall. So kapag hindi tayo bumalik sa Lord at nagpabuo ulit ng wall, pag hindi tayo humingi ng awa sa Diyos, pag sira yung wall, handang-handa na tayong patayin ng demonyo. Nakukuha niyo po? Kaya dapat, sabi niya, look with favor on Zion and help her. Rebuild the walls of Jerusalem. Then you will be pleased with sacrifice offered in the right spirit. Diba? With burnt offerings and whole burnt offerings, then bulls will again be sacrificed on your altar. Diba? Kasi lahat na naman gagaling sa atin na i-offer natin sa Lord, it will be a sacrifice na tatanggapin talaga ni Lord. Kasi anong inuna natin? Yung sarili natin. Ano yung intention natin sa Lord? Kaya sinasabi ko po sa inyo, alam nyo na ba bakit tayo nagtataas ng kamay sa Lord? Alam nyo na ba bakit tayo kumakanta? Alam mo ba yung rason bakit ka nandito nakaupo? Bakit ba linggo-linggo nandito ka? Bakit ba tuwing Tuesday nagsisell group? Bakit ba tuwing Thursday nagsisell group? Alam ba natin yung rason? Kasi kahit hindi natin, alam nyo po, hindi natin masusuhulan si Lord. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord, binigay ko yung tithes ko binigay ko yung offering ko Lord, nagwalis ako dito Lord, kumakanta ako dito. Ano? Ang tanong, is this life is broken? Is this spirit is ready to be corrected? Handa ba tayo na magpatama sa Lord? Handa ba talaga nating ratingin muli yung joy ng salvation natin to the extent na magpuproduce yan ng testimony
sa mga revel. Di ba? Handa po ba tayo sa ganon? Kaya yan po yung pagtawag ni Lord sa atin. There is a reason behind. Kaya sabi ko nga po sa inyo, daanan natin yung bawat minuto na handa nating bigyan ng parangal si Lord, bigyan natin ng totoong worship si Lord, na kayo po mismo yung nakakaintindi. Personal mo, hindi sa asawa mo, hindi sa leader mo. Kasi yung mga leader natin, mahilig sinasabi na, ibigay mo lahat kay Lord, kaya mo yan, ganito, ganyan, ganyan. Di ba, lahat narinig mo lang, pero ikaw, ano yung experience mo? Ano yung experience mo kay Lord? Di ba? Ano yung naiintindihan natin kay Lord? So, paano tayo babalik kay Lord? Diba? Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion. Pag yan po, hindi nyo naiintindihan, aalis na lang. Tatalikod na lang kay Lord. But when you know, that you really, really know, that your God is merciful and compassionate, ito pa rin magiging prayer mo. Lord, bigay mo ulit sa akin yung mercy na yun. Lord, bigay mo ulit sa akin yung compassion na yun. No? Pinaka-importante po, be responsible. Diba? Sometimes yung mga sakit natin sa buhay, dala ba talaga ng paglilingkod natin sa Lord o dala ng pagiging makasarili natin? Diba? Yung mga, na ano po ako dun sa mga tao na hindi nagsiseryoso sa Lord. Parang nilalaro si Lord. Yung parang pag hindi okay yung pakiramdam nila, aaten. Meron silang magkailangan kay Lord, aaten. Tapos pagka quote-unquote nakuha na yung gusto, tapos wala na namang kwenta si Lord. Na ano po yung puso ko sa ganun. Na parang Hindi naman po ako perfect. Wala pong perfect. Marami po rin ako nagagawa sa Panginoon. But the thing is, parang God doesn't deserve a thing like that. Diba? Kaya dapat, alam mo, ba't ka ba nakaupo dyan? Bakit ka ba nandyan? Diba? Yung parang gagawin natin yung gusto natin, tas gusto natin ng healing, gagawin natin yung gusto natin, pero gusto natin ng buong pamilya. Gagawin natin yung gusto natin, pero gusto natin maging leader. There's no such thing as that. Lahat ng bagay po, dapat gagawin mo para kay Lord. Ganun po talaga. Kasi halimbawa, gusto mo ng healing, tas ayaw mo mag-ayos ng katawan. Lahat pinasok mo, lahat na ng usok, lahat na ng alak, lahat ng sigarilyo, lahat ng ganito. Tapos kapag po may mga tumaas na, pagka may mga gumanito na, ano na? Diba? Gusto mo ng bagong pamilya, gusto mo ng buong pamilya. Tapos, ba't ka nakikipag-text sa iba? Bakit ka tumitingin sa iba? Ba't nire-rekindle mo yung high school mo? Yung high school love life mo? Diba? Diba? Ayaw natin ng wasak na pamilya, pero ayaw natin umakto ng pambuong pamilya. Diba? Gusto natin ng maayos na buhay, pero pangwasak ng buhay yung ginagawa natin. It's about time to take charge. It's about time to be responsible. Alam niyo po si Lord merciful. Alam niyo po si Lord meron talaga siyang planong maganda sa atin. Pero it's about time na meron tayo maging responsible talaga tayo. Nakukuha niyo po? Kaya ang panalangin ko, mapuntahan natin yung punto ng buhay natin na kung may mangyayari man na hindi maganda or hindi natin gusto, dapat makita din natin na meron tayong ginawa kasi kaya nagkakaganon. Hindi dahil namamalo si Lord, hindi dahil ini-instruct ka ng ni Lord. Yung kasi yung principle niya eh. Hindi niya yun pwedeng baliin. 'Di ba? Kaya ngayon po magre-response tayo sa Lord. Magre-response tayo sa Lord. I-normalize natin na there's brokenness. I-normalize natin na broken lang tayo. Na willing to change. 'Di ba? Kasi pag nagre-resist pa tayo, wala po tayong
mararating. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.